Salamat Harley Paraiso 0589 sa tanong mo. Sabi niya, first comment Doc Abel, tanong lang, bakit kaya K9 ang tawag ng iba sa Belgian Malinois? Sana mapansin. Salamat and God bless. Oo nga, totoo yan. No? Pag nakikita yung mga dogs ko na Belgian Malinois, sasabi na, ay K9, K9. No? Pero pagka dala naman ng mga ibang tao, yung mga German Shepherd or Rottweiler, kung dala ko yung Rottweiler ko, o kaya Labrador, wala naman nagsasabi ng K9, K9, no? Kasi na, ano nga nila, na, niko-connect nila yung breed na Belgian Malinois sa K9. Bakit kaya? Kasi po, karamihan ng mga K9 units ngayon, ang preferred breed nila ng mga dogs is Belgian Malinois. Noong nagpapadala kami ng mga dogs sa Iraq, no, nagpadala kami doon ng mga German Shepherds, Labradors, and Belgian Malinois, and other breeds. Pero sabi nila, we don't want other breeds. Ayaw na daw nila ng German Shepherd, ayaw na daw nila ng Labrador. Gusto nilang nila mga Belgian Malinois. Oo. Kahit naman po sa amin, no, if I were to be given an assignment ulit na magpo-provide ako ng mga dogs for any K9 work, ang talagang primary breed of choice ko is super dogs or mga Belgian Malinois. Why? Kasi Belgian Malinois apparently are the most versatile and most fit para sa any type of work, no? Alam nyo, maraming mga dogs kasi na ginagamit talaga sa K9, like German Shepherds nga, Dutch Shepherds, etc., Labradors, Golden Retrievers. Pero ang ibang mga dogs na ginagamit sa K9 work, for example, no, mga Labradors, mga Golden Retrievers, pwede sila sa detection, drug detection, explosives detection, tracking, search and rescue, pwede sila dyan. Pero hindi sila pwede sa protection work, sa sentry work, patrol dog, hindi sila pwede dyan. Okay, may mga dogs naman, for example, like Rottweilers and American Bulldogs na okay sila as guard dogs, as protection dogs. Pero pagdating naman sa nose work, medyo dehado sila, medyo maikli na kasi yung mga nguso ng iba. At hindi sila ganun ka maaasahan sa trabaho kasi mabilis sila mapagod compared sa mga Belgian Malinois. Nung na testing namin itong mga Belgian Malinois, una pa lang, nung nag-start pa lang kami na mag-deploy ng mga dogs sa field, sa K9 work, nung kami ay hinire ng Pandacan Oil Depots nung nandyan pa sila sa Pandacan, Manila. Kliyente namin doon ng Chevron, Shell, Petron, doon sa mga nila doon, yung mga tangke ng langis nila. For, I think, 1 year, 2 years kami na nagtatrabaho doon or something like that or even more. I forgot na kasi mga year 2010 pa yata yun, 2011. So, may mga dogs kami doon, iba-iba. Meron kami German Shepherds, meron kami mga Belgian Malinois. Yung Belgian Malinois, kaya niyang i-search ang 10 oil tankers or mga tankers ng puno ng mga gasolina. Di ba yung mahaba? So, kayang-kaya ng mga Belgian 10, walang problema, dire-diretso sila. Mga German Shepherds, isa, search niya. Pangalawa, wala papahinga niyan sa ilalim ng truck. Ayaw na niya, gusto niya magtago, lalo na pag mainit ang araw. Yun pa ang advantage ng mga Belgian Malinois, kaya sila dog of choice or breed of choice sa mga K9 units kasi kahit pagdating sa initan, talagang sila yung last dog standing. And makikita yan kahit sa mga puppies pa lang nila. Meron kaming litter ng mga Belgian Malinois and meron kaming litter ng mga German Shepherd. Same season, same time, no? Halos magkakapareho sila ng edad. Pero yung mga Belgian Malinois, cool lang sila kahit mainit yung araw sa labas, no? Same din naman yung yung whelping room. Yung mga German Shepherd puppies, iyakan ng iyakan. Hindi talaga sila tolerant, yung genes nila mahina sa init compared sa mga Belgian Malinois. No? So, depende rin naman yon sa per line or per breed kasi mga German Shepherd naman, meron din tinatawag na working line, meron din tinatawag na show type, yung ginagamit sa mga work, usually mga working line. Pero kahit working line German Shepherds pa yan, talo pa rin sila in general, no, ng mga Belgian Malinois. Okay, kahit mga Dutch Shepherd, magagaling din yung mga Dutch Shepherd, pero in general, talo sila ng mga Belgian Malinois. Although Belgian Malinois are known to be smaller dogs,
they are more thinner dogs, more lean dogs compared sa mga Belgian, mga Dutch Shepherd at mga German Shepherd. They're still, mas maaasahan talaga sila. Hindi man sila kasing pogi ng German Shepherd, pero they became the breed of choice kasi nga sobrang versatile nila, lalo na yung mga pinapadala namin nun sa Afghanistan, sa Iraq, sa mga may init na mga bansa. Mas preferred nila talaga yung lighter and more sturdy na Belgian Malinois. Kasi nga matitibay nga po sila, walang problema sa init. Okay, kaya pag sinabing K9 ngayon, usually din makikita din sa Pilipinas, karamihan ng mga ginagamit sa K9 ay mga Belgian Malinois. And bago-bago lang kasing lumabas yung breed na Belgian Malinois, matagal na kasi yung German Shepherd na kilala dito sa Pilipinas. Bago-bago lang yung mga Belgian Malinois. I remember no mga early 2000s pa lang, tsaka pa lang naglalabasan yung mga Belgian Malinois. And una silang pinasok sa Pilipinas, particularly for K9 work agad. Hindi kasi karaniwang ginagamit ng mga Belgian Malinois for dog shows. Meron mga ginagamit ng mga Belgian Malinois for dog shows, mga show type. Pero hindi yun pangkaraniwan. And yung mga Belgian Malinois na ginagamit sa dog shows, eventually yung mga linyada na yun, masisira na yun kasi nakafocus na yung mga owners sa itsura kaysa doon sa talino at saka yung workability ng aso. Kaya yun po masasabi ko, kaya pag sinabing K9 ay Belgian Malinois ang unang naisip ng mga tao. Kaya pagka nakakita yung mga tao in general ng Belgian Malinois, mapasok sa isip nila K9. And marami ring kasing mga K9 practitioners or mga K9 like Manalo K9. We've been in YouTube since 2007. Ang pangalan kagad ng channel ko is Manalo K9, and ang tawag sa akin K9, ang tawag sa akin si Manalo K9. And lagi ako na i-connect din sa mga dogs ko na Belgian Malinois, particularly noon yung una kong dog si Wolf, si Wolf talaga ang ginagamit ko na demo dog, yun talaga yung personal dog ko, si Wolf. And ngayon ang personal dog ko pa rin ay si Logan, isang Belgian Malinois na super dog. So ayan, pagka sinabing Manalo K9, nako-connect din sa Belgian Malinois. And I think meron ding konting may kinalaman doon. Kaya pag sinabing Manalo K9, Belgian Malinois ang naisip nila. Pagka sinabing ang SDN, dahil gawa ng Manalo K9 or yung Super Dog Nutrition dog food natin, kala na pang K9 o pang Belgian Malinois lang yon. Kasi ang model natin doon sa harapan ay isang Belgian Malinois. 'Di ba? Yung sa SDN ay si Logan ang model, isang black and tan Belgian Malinois. So, ayun. Kami ko sinabi, Pero yun, sobrang trainable din kasi ito pa, dagdag ko pa, ang Belgian Malinois, kung gusto mong maging pogi kang trainer sa YouTube or sa social media, gusto mong maging pogi na trainer, ang pang-demo mo, Belgian Malinois, kasi ang bilis nila matuto at ang bilis ng response nila, very impressive para sa mga nanonood. Oo, pagka tinuruan mo yung Belgian Malinois in such a way na talagang pinulido mo yung turo niya, kayang-kaya ng mga Belgian Malinois. Of course, not all Belgian Malinois are the same. May mga Belgian Malinois na medyo mahina ang isip, mahina ang intelligence. May mga Belgian Malinois rin na mahina na yung instincts nila, mahina na yung mga drives nila, at saka sira na yung mga nerves nila. Ito yung mga Belgian Malinois na mga breed na ng mga hindi naman talaga nagwo-work ng dogs nila. Mga Belgian Malinois na breed lang ng mga puppy mills or ng mga nagbe-breed lang for the sake of the dog business para makabenta, kasi ang bilis mga anak din ng mga Belgian Malinois. Hindi rin sila maselan, hindi rin maselan yung mga pag-aalaga ng tuta nila. Hindi kagaya ng ibang mga breeds to. For example, dati nagbe-breed ako ng mga Rottweilers. Hirap na hirap ako magparami ng Rottweilers. Pero pagdating sa mga Belgian, ang hirap kaya ang hirap talaga hindi mga anak ng marami ang mga Belgian Malinois. Pinakamaraming anak ng Belgian Malinois ko dati, mga 13 yata sa 1 liter. Ayun, kaya mahal ko yung breed ng Belgian Malinois. I think they're the best dog in the world pagdating sa working capability.
Follow nyo yung page natin, please. Doc Abel Manal po ito. Maraming salamat po.